Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. So for today's video, pag-uusapan natin ang isa sa magandang benepisyo na ihahatid sa atin ng National Commissions of Senior Citizen. At sasagutin mismo ni NCSC Officer in Charge and Commissioner Dr. Mary Jean Loreche lahat ng mga tanong na pinost nyo sa aking YouTube channel. So hello ma'am, good morning po. Maraming salamat po for saying yes to this interview ulit. Maraming salamat, Kin. No? It's always an honor and a privilege on the part of NCSC and personally sa akin, no? Pagka meron kaming mga media partners na nakakapagparating sa aming mga adhikain, mga balita, mga advokasya sa ating mga nakakatanda. Bali man pag-usapan natin yung pinakaano talaga ng video na to, yung pagbabago or yung bagong benepisyo na hatid ng National Commissions of Senior Citizen, yung Community Care Center. Bali, ano po ba yun, ma'am? Napakaganda ng tanong mo, Ken. At saka, ito ay talagang gusto naming isulong at maipaintindi sa ating mga nakakatanda. Ito pong Senior Citizens Community Care Center o ang tawag namin SC3C, pinaikli natin para madali siyang matandaan, ay ito naman ay parang nakaangkla ito sa isang batas, Senior Citizens Act, no? Na ginawa na kung saan nakasaad sa batas na ang bawat munisipyo or LGU ay dapat may isang sentro para sa nakakatanda. Subalit, sa ating pag-iikot, nakita natin na hindi lahat ng ating mga LGUs ay may sentro para sa nakakatanda. Kung meron man, dalawang bagay. Una, maliit masyado. Nagiging opisina ng ating mga kaibigan sa Office of the Senior Citizens Affairs. Pangalawa, kung meron man, ay yung programa hindi nakabuod o nakagawa na para talaga maging holistic ang approach para sa pangangailangan ng nakakatanda. So nung tayo ay naupo bilang isang commissioner muna, for Cluster 4, covering Region 6, 7, and 9, heto ang una nating inatupag bilang isang medical doctor. Nakita natin na mahalaga ang wellness and health at number 1 pala yan sa kailangan ng mga nakakatanda. Pangalawa, nakita natin gusto nila yung security. Meron silang seguridad na ang kanilang dignidad, ang kanilang pangangailangan ay maibigay sa kanila. At pangatlo ay kailangan nila ng social interaction. So dapat may isang lugar kung saan pwede silang magpulong-pulong, pwede silang maging marites, no? So we call that social prescribing. Kaya naisip natin, what better way but to utilize and anchor our programs under the Senior Citizens Act at saka sa sentro na meron na at gawin nating programmatic ang approach. Kaya doon nagsimula ang ating community care centers. Okay, bali ano po ba yung mga programs na maaari nilang i-avail dito? Marami, Ken. Ang ating inaayos ngayon ay lahat ng programa kaakibat sa una sa kanilang wellness and health. Again, meron tayong mga health centers. So, hindi siya mag-overlapping sa programa ng Department of Health sa kadahilanan na kasama natin sila dito sa ating program sa SC3C. Ang wellness and health, ibig sabihin yung check-up nila, yung kanila pag naglaboratorio, kailangan nila, pwede natin silang i-refer sa ating mga health centers na may laboratory or diagnostic centers. Pangalawa, kunyari, ang kanilang mga maintenance medications, pwede nating ma-chart doon na, heto ang numero na umiinom ng ganitong klaseng gamot upang maging guidance sa ating mga LGUs when they do the budgeting for the year. Pangalawa, doon din natin gagawin yung sinatawag nating social interaction. May araw sila na yun lang gagawin, movie marathon, maglaro ng mga sungka o magbaraha o kaya mahjong, sabi ko nga, hindi naman bawal basta hindi sugal. O kaya naman, nandun din yung gagawin natin na tinatawag nating advocacy trainings, no? Na tungkol sa kanilang health and wellness, gusto natin ang nutrition and lifestyle nila. Doon din natin gagawin yung ating mga training skills para doon sa mga may interest pang magtrabaho. So now it becomes a very holistic center for them, a one-stop shop like a 7-Eleven, Lawson concept or Family Mart. Okay. So, bali paano ma'am sila makakapag-registered or makakapag-avail sa community, senior citizen community care centers?
Ako, madali lang, Kin. Pwede lang nan sila pagka doon sa lugar nila yan. Of course, automatic member naman sila ng OSCA o kaya ng LGU. So, pwede lang talaga silang pumasok doon sa sentro nila upang i-avail yung programa. Kasi it's not every day, ha? Like in Moalboal, they have a day only for the check-up. Sa isang linggo, may isang araw na doon gagawin ng rural health units nila ang check-up nila. May araw naman na nakaschedule para lang social prescribing nila, yung mag-Zumba o kaya naman mag-Marites or whatever they need to interact with each other. May araw din naman sila on dementia care and wellness. Dinidevelop pa natin yung programa na yan. Very soon, we are launching together with the Institute for Dementia Care of Asia, yung mga doctors natin na sumusulong ng isang klase ng sayaw ay nakakatulong upang ang tao kung may demensya ay ano natin ma-stop from progression, or kung wala ka pang demensya ay to prevent you from developing dementia or forgetfulness na hindi naman siya talaga normal na dapat nararamdaman ng isang nakakatanda. Okay. Bali as of the moment, ma'am, ilan na po ba yung community care centers na meron tayo dito sa Pilipinas? Naku, Ken, meron na tayo una, nagsimula tayo last year, yung sa Moalboal, sa probinsya ng Cebu. Sila yung pinakauna na meron yan. I think we had it in May. Pangalawa, sinundan ito ng Kabatuan, Iloilo Province, pagdating ng Setyembre last year. Pangatlo ay yung sa Malaybalay City, Province of Bukidnon, ng October naman. Nitong bago lang, last month. No? Heto nga lang, February, meron tayo doon sa North Cotabato, yung ating Kidapawan. At sa Huwebes, pagkatapos bukas ng ating activity sa Malacanang, ako ay lilipad doon naman sa Zamboanguita, sa Dumaguete naman, Negros Oriental. Yun ang ating ilo-launch na SC3C. And hopefully sa taon na to, meron pa tayong mga ibang lugar na pwede nating silipin, at yung mga LGU kapag willing naman sila i-embrace yung programa kasi sa kanila yan eh. So ilalagay din natin yung mga programang nandoon na. Maraming salamat, Kin, and we appreciate what you are doing to help us bring our advocacies and programs to the people on the ground. Mahalaga po sa amin yan kasi hindi namin kakayanin kung kami lang. Sa amin pong mga mahal na nakakatanda, mag-iiwas po tayo at mag-iingat sa mga fake news or misinformation drives. Kung meron po kayong katanungan o meron kayong gustong linawin, ay dumaan po tayo sa proper channels kagaya ng media partners natin, kagaya ni Kin, o kaya sa aming mga tanggapan, no, all over the country, may regional offices na tayo, and we are trying to address your concerns, no, in a timely manner. Pangatlo po, sa kadahilanan naman po na limited din ang ating people on the ground, limited pa ang ating capacity, no, pero ang amin pong mga tao ay sinusubukan gawin kung ano ang tama at nararapat para sa inyo. Tulong-tulong po tayong lahat, no? At sana po harinawa yung aming mga programa ay inyo pong ma-avail, kasama po natin ang ibang mga ahensya ng gobyerno for a whole of government approach. Okay. Ayun lang, ma'am, maraming salamat po sa pagpapaunlak nitong interview na 'to. Thank you po. Thank